Bongbong Marcos, mga sanggay, hindi na po nakapagtimpi at bumanat na kay Duterte. So, may bagong balita tayo ngayon mga sangkay. Ito na nga, parang ako, nung nakita ko to, medyo nagulat din ako. Kasi for many events na tinatanong si BBM about dito sa Gentleman's Agreement or kahit po yung ICC o kahit na anong tanong patungkol kay Duterte, makikita mo mga sangkay na magkaibigan ng dalawang ito. Kahit bumabanat si Duterte, hindi po si BBM nagre-reply. But this time, iba na mga sangkay. May madiin na po na mga banat at tanong itong si Bongbong Marcos at pag-usapan po natin yan. Bago tayo mag-umpisa, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito sa ating channel, mga sangkay, 1.19 million subscribers na po tayo. Padami po tayo ng parami. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, alam mo na, mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Huwag kayong magpalugi sa mga nasa YouTube. Okay, ito na, mga sangkay. Madiin nito mga sangkay, President Marcos kay dating President Duterte, anong kinompromiso mo sa Gentleman's Agreement? Nagiging usap-usapan kasi ito ngayon. May mga nagsasabi, mga sangkay, na benenta daw po ni Duterte itong teritoryo po natin sa Ayungin. Tingnan po natin ang balitang to. In big time, ay, wait lang, may ads. Tanggalin muna natin yan. Okay. Balikan mo natin. Eto na. Horrified o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reaksyon niya sa sinasabing Gentleman's Agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung Kinwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kinompromiso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay secret agreement nito sa China. Isa pang tanong ng Pangulo, bakit daw ba ito kailangang ilihim? Mula sa Washington, D.C. sa Amerika, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, pasado alas 5:30 na ng madaling araw ngayon dito sa Washington, D.C. At matagumpay ngang nagtapos ang makasaysayang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. At samantala, si Pangulong Bongbong Marcos ay kinumpronta naman ang issue kaugnay sa umano. Naku! Kinumpronta! Ewan ko lang, ano i-reply ni Tatay Digong dyan? Alam nyo, kung ang ginawa lamang po ng mga yon, mga sangkay, hinayaan po nilang magtuloy-tuloy po yung administrasyon na magpatakbo na naaayon po sa kanilang kaalaman at sistema. Hindi sana aabot sa punto, mga sangkay, na magkakaroon po ngayon ng hidwaan. Kasi actually, mayroon na pong hidwaan. Inihintay ko na nga lang mga sangkay na makita po natin nakakala si Sara kay Bongbong Marcos. No? At tingnan po natin anong mangyayari. Ay, nako. May pinasok na Gentleman's Agreement ng Duterte administration sa China. Okay, para lang po malinaw sa inyong lahat, wala po tayong kinakampihan dito. Bahala po sila magbakbakan. Kung mayroon tayong kinakampihang sistema, yun po yung o agenda, yun pong economic charter change. Pero ito mga sangkay, pero para malinaw din, tayo ay pro-Philippines, okay? At tayo ay sumusuporta sa mga sangkay, mga hakbangin para sa soberanya ng Pilipinas. Especially dyan po sa West Philippine Sea. Hinggil sa Ayungin Shoal. Matapos kumpirmahin ng Embahada ng China sa Pilipinas ang sinasabing Gentleman's Agreement na umano'y pinasok ng Duterte administration sa China hinggil sa Ayungin Shoal. Alam nyo, kung hindi ka sa kakadada yan ni ng isa po sa spokesperson ni Duterte, hindi siya naaabot sa ganito,
na mabibisto, matatanong, mapag-uusapan, piyesta sa media. Eh ngayon tuloy mga sangkay, pinag-uusapan sa media, pinag-uusapan sa mga kanto, pati tayo, di ba? Yung mga vlogger, piyesta mga sangkay. Kabilang sa mga tanong ng Pangulo, ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Nak! Mabigat yun. Anong pinamigay nyo? So, ang question na yan is, klarong-klaro na former President Duterte. Kita nyo naman sa tono ni Bongbong Marcos, di ba? Ano yung pinamigay nyo? Dali tuloy. Sana kung nanahimik na lamang po, kaalyado naman, total, kaalyado naman mga sangkay, hindi sana mabibisto. Ayun. Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. So, hindi daw gentleman's agreement. Ito daw po ay secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Ayun lang. Walang dokumento. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng transition, ang Duterte administration to Marcos administration, wala pong impormasyon or documents about po dyan sa agreement na yan. ang dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte ang unang nagbanggit tungkol sa gentleman's agreement. Yan ang sinasabi natin, mga sangkay, no? Kung hindi po nagsalita dito si Harry Roque, wala sana. Wala sanang pag-uusapan na ganito. Hindi sana makikita ng mga kababayan natin kung anong ginawa ng nakaraang administrasyon. Hindi po tayo sigurado dyan kung ito nga ba ay may binenta ba o wala, mga sangkay. Pero ang tanong kasi dyan, ano yun? Ano yung agreement na ito? Pero nauna nang sinabi ni Duterte na wala silang gentleman's agreement. Wala daw gentleman's agreement, pero mismong China ang nagsabi na mayroon. Di ba pinakita ko nga sa inyo yung isang video? Mismong China ang naglaglag kay Tatay Digong na mayroon nga daw pong hindi nga daw sumunod ang administrasyon na to kasi mayroon nga raw pong binanggit mismo, gentleman's agreement. At wala siyang anumang isinuko sa China. Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi raw sinabihan ang kanyang administrasyon na mayroong kasunduan na dapat sundan at isikreto sa taong bayan. Ayun na. It was decided in the last administration that we will not record this. We will not announce it to the Filipino people. So, kung sana pinag-usapan kaagad nung una pa lang, hindi na sana magiging issue ito ngayon. Ayan sinasabi mismo ni BBM. Therefore, it is a secret agreement. My question is, why was it a secret? Naku. Bakit sikreto? Kayo ba, mga sangkay, anong sagot niyo dyan? Bakit kaya sikreto? Tinanong nga raw mismo ni Pangulong Marcos si ngayon National Security Advisor Eduardo Año na dati ring nasa gabinete ni Duterte. Ito. Si Año, may alam to eh. Pero sabi raw sa kanya ni Año, wala raw itong alam dahil hindi siya bahagi ng diskusyon. Naku. Pati si Año sa National Security, wala ring alam. Diyos mio, Maribar. Bahala kayo sa buhay nyo, problema nyo yan. Sabi ni Pangulong Marcos, masamang desisyon daw na isekreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Hindi ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? Para kay Duterte yun. Ano yung tinatago mo? What are you hiding? Why was it secret? Any agreement with another sovereign state should really be known by the people. Because if that way, you are accountable. Kaya kung anumang daw foreign policy ang pinatutupad ni Pangulong Marcos ngayon, kaugnay sa South China Sea o West Philippine Sea, ay pagpapanatili
lang daw na kapayapaan at pagsusulong sa ating national interest. Sinagot din ni Pangulong Marcos ang tirada ng dating Pangulo Ayan na. Ito na. mga joint patrol ng Pilipinas sa ibang bansa. You have to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And, you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious, rather, discussions. Sa kabila nito, handa raw itong upuan ni Marcos kasama si Duterte para pag-usapan. Uy. Yun lang yung maganda. Yun yung good news. Handang upuan at pag-usapan. Ang tanong dyan, uupo kaya ang dating Pangulong Duterte para pag-usapan yan? Kasama ang kanyang kaibigan na si Bongbong Marcos na binabanatan niya nakaraan pa. Pinipensahan naman ni Marcos si Vice President Sara Duterte sa mga batikos kung bakit tikom ang kanyang bibig sa usapin ng China. Grabe, no? Friendship talaga eh. Kaya medyo mahirap tong tibagin itong dalawang to sa kabila po ng sa kabila po ng napakaraming binabatong issue na parang magkakaroon na ng breakup, magkakaroon na ng ano ba tawag dito? Yung hindi pagkakasundo. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. So, klaro na po yan mga sangkay. Pinagtanggol ni BBM si Sara Duterte. That means, hindi pa po friendship over. Kasi some people are wishing and even praying siguro na itong si BBM at Sara magkaroon na po ng hiwalayan. Nang sa ganun, matupad na yung kanilang pangarap na isa na namang Duterte ang upo. Which is malabo po yan mga sangkay. Sa ngayon malabo po yan. Kasi wala pa pong nangyayaring matitinding iskandalo. Malabo po yan. Maliban na lang mga sangkay kung talagang mayroong malaking problema na ang isisisi kay BBM. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa banat ni BBM? Na ang klase ng banat niya kay Duterte, gentle pa rin, di ba? May very kind pa rin eh. May tanong siya, pero sinabi pa rin po niya, highly expert na lawyer itong si Duterte at willing daw po siyang upuan yan kasama ang dating Pangulo. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Comment nyo po sa ibaba. Naniniwala ba kayo na may sekreto nga bang ginawa si dating Pangulong Duterte? Just comment down below. Meron po ako sa YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Pinag-usapan mo natin dito yung about sa Bible, about sa mga Bible prophecy na natutupad po ngayon sa ating panahon. Maganda yung topic natin dito. Comment niyo po sa ibaba. Ay, no, not comment. I-subscribe pala. Tapos i-click niyo po yung bell at i-click niyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.